Hindi padala, kundi mga droga ang laman ng mga kaduda-dudang balikbayan box na sinumbong sa mga otoridad. Ang halaga niyan tinatayang nasa 30 milyong piso. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Umupo sa tabi ng dalawang balikbayan box ang drug-sniffing dog na ito ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Senyales na hindi damit, dilata o mga laruan ang laman ng mga kahon. Nang buksan, tumambad ang mahigit 20,000 gramo ng high-grade marijuana. Ayon sa PDEG, galing Ontario, Canada ang mga kahon na dumating sa bansa ngayong buwan. Pero ayon sa forwarding company na tumanggap sa mga bagahe, may red flag yung bagahe na na-receive nila and non-claim. matapang daw ang amoy na nanggaling sa mga padala. Kaya nagduda na sila at tumawag sa mga otoridad. Sinamantala raw ng grupo ang Christmas rush at pagdagsa ng balikbayan boxes para mailusot ang mga illegal na droga. Medyo nahihirapan na rin yung local market ng kush or cannabis or marijuana kasi mahigpit talaga ang kapulisan natin sa Cordillera region. Kaya nag-outsource sila coming from other countries na madali for them ipasok, especially countries na legalized na or decriminalized na yung use of cannabis or kush. Nasa 30 million pesos ang kabuuang halaga ng kush na naka-address sa di pinangalanang recipient sa Bulacan. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. May isa nang namatay dahil sa paputok bago pa ang salubong sa 2025 at nadagdagan pa ang mga napuruhan. Nag-inspeksyon din ang mga otoridad ngayong huling long weekend sa Bukawi, Bulacan. At nakatutok nun live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, sinturon ni Judas ang nakapatay sa isang lolo sa Nueva Ecija. Ang tama niya, sa hita at mata. Iniulat ngayon ng Department of Health na dahil sa sinturon ni Judas, isang lolong 78 years old sa Central Luzon ang nasawi. December 22, na itakbo naman kagad sa ospital. Ngunit 5 days later, December 27, namatay siya dun sa kanyang injuries at meron na rin complications. Yung immediate cause of death is infection. Batay sa investigasyon ng pulisya, sinabi ng misis ng biktima na habang nag-aayos ang asawa ng lumang stocks ng mga paputok sa kanilang likod bahay, nagbilad ito ng mga pulbura sa araw hanggang sumabog ito. Ang naturang senior citizen ang unang casualty ng paputok ngayong salubong 2025. Umakyat na rin sa 125 ang mga nabiktima ng paputok sa nakalipas lang na isang linggo, mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2023. Karamihan sa mga biktima 19 years old pababa at mga lalaki. Karamihan sa mga kaso dahil sa illegal na paputok, nangunguna ang Boga, 5-star at Piccolo. Nasa top 5 din ang Quitis na legal. Ang sinturon ni Judas na nakadali sa senior citizen, legal sabi ng Bureau of Fire Protection. Pero gate ng mga otoridad, Mapaligal man o illegal, ang lahat ng paputok ay nakamamatay. Parang ang mga paputok, bomba pa rin yan. Advocacy din namin na total ban na itong paputok. kanina ininspeksyon ng BFP ang mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan, ang fireworks capital of the Philippines. Namigay sila ng flyers tungkol sa safety tips sa paputok. Ipinakita rin nila ang mga itsura ng mga ipinagbabawal na paputok. Ayon sa grupo ng mga manufacturer ng paputok, may mga gumagawa pa rin ngayon ng illegal na paputok at ibinebenta online. Yun po yung kalaban namin. Sila po yung sumisira sa aming sektor. Si Fea na mula Laguna, pailaw na lang ang binili at hindi na mga paputok. Ayaw na po namin ang mga malalakas mong paputok. Kasi? Natatakot po kami, baka kami maputulan ng daliri. Pia, kung mababasa mo, nakalagay dito, no smoking. Pero bukod sa sigarilyo, bawal din po ritong mag-vape, sabi ng BFP at ng mga nagtitinda. Sa ngayon po, may mga stocks pa ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan, pero nagtaas na po ng presyo dahil sa demand. At sabi ng mga nagtitinda, posible pang magtaas ng presyo hanggang sa katapusan. Yung munang latest mula rito sa Bukawi, Bulacan, balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal.